Wala kasi, di naman talaga nila binasa yung complaint. Basta pumirma na lang yung mga congressman. Correct. Tabi-tabi. Ayon kay Attorney Libayan, gastos lang yung hearing na yan. Naglaho sa kahiyan si Argon. Di na daw kailangan i-refer sa committee for hearing kasi endorsement of majority lang ang kinakailangan. Tama naman yun, okay, no? Tama po yun. Pero, di ba? Tama po yun. Kaya lang po, ang kinakailangan dun, yan po ay, alam mo man lang yung article of impeachment. Kung hindi po dumaan yan sa, plenary, hindi po pinag-usapan niya sa plenary, dapat po, alam mo man lang. Yun nga yung sinasabi ni BP Sara eh. Tatanggalin niyo ako sa pwesto. Ano yan? Trip-trip lang? Walang basehan? Walang ebidensya? Alam niyo po kung bakit ko po alam na walang ebidensya? Eh sinabihan na sila eh. Witch hunt lang yung ginagawa ninyo. Ininsulto na sila ni Subiri. Kung ako yun ininsulto na witch hunt lang, eto, witch hunt ba to? O eto yung wala silang ebidensya talaga. Dapat nabasa at naunawaan ng article of impeachment. Correct. Unfair naman yun. Natatanggalin mo yung vice president, hindi mo pa nababasa, hindi mo naunawaan. Eh inamin na nga ni Marcoleta eh. Sinabihan niya isang congressman, ipapatawag kita ha. Tatanungin kita kung alam mo yung pinirmahan mo. Pwede bang ipatawag yon ni Marcoleta yung mga congressman? Pwede po dahil hindi naman po niya tinatawagan yon as senador lang. Tinatawagan niya yung pag natuloy po yung impeachment trial, tinatawagan niya yung congressman bilang impeachment judge. Korte po sila eh. Kaya sila naging korte dahil nagsampa kayong mga congressman. Kayo yung nakapirma eh. Tapos pag pinatawag kayo, sasabihin nyo na hindi po pwede, congressman kayo senador. Aba, hindi po pwede. Kaya nga nakarating sa amin yan dahil sa kagagawan nyo. Tapos ngayon, sasabihin nyo, hindi nyo kami kikilalanin. Hindi po. Once na korte na yan, kahit sino po ipapatawag. Diba? Sabi ni Marcoleta, papatawag niya isang congressman at uusisain niya kung naintindihan ba ng congressman yung pinirmahan niya. Kayang-kaya po ni congressman ni Marcoleta po yun. Gigil pa sila babuksan ng bank account ni BP Inday. Isa na namang fishing expedition. Minandorasyon, baka demanda kanya ni Tabi. Pikontalo yan. Alam niyo po, pag nagsabi kayo ng totoo, okay, tabingi naman. Tabingi naman talaga si Tabi. Dahil kung tinignan nila, wala talagang ebidensya at pinilit lang nila ituloy dahil sa reward yung kay Representative Toby Chanco. Papatawag din si Toby Chanco. Si Toby Chanco ba yung nagsabi na may reward system? Boss Bad, sabi ni Senator Marcoleta, sabihin mo nang nabasa nga ng mga pumirma yung impeachment complaint. Paano sila makakasiguro kung naintindihan nga nila yung pinirma nila? Kayang-kaya pong palabasin ni Marcoleta na hindi naintindihan yan. Alam mo yung sinabi ni Marcoleta? Kami nga mga abogado, pag nagbasa kami ng mga ganyan may iba't ibang interpretasyon karamihan po ng senador na pumirma, hindi naman abogado. Sa maikling panahon. Hindi po nila madidinay yung maikling panahon Bakit po? Congressman si Pulong Congressman si Ungab, Congressman si Marcoleta. Boss Bad, sabi ni Senator Marcoleta, sabihin mo nang nabasa. Yan. Donation ni Soto, Boss Bad, okay na? Anong donation ni Soto? Hindi ko maintindihan kung ano yung meaning mo. Huwag nyo na po akong pahulain. Direkta nyo na.
Ano yung inaakusa mo kay Soto? Hindi ko alam kung ano yung donation ni Soto, okay na eh. Mga congressman naman, mga resource persons, at pwede sila i-contempt ni Marcoleta. Bakit po hindi sila pwedeng tumanggi sa patawag ng Senado? Sila yung nagreklamo eh. Nagreklamo kayo tapos ayaw nyo ipaliwanag yung reklamo nyo. Imposible yun. Tatanungin lang naman ni Marcoleta, naiintindihan mo ba itong pinirmahan mo? Ano yung laman ng article of impeachment? Ano yung nakita mong ebidensya na nagsasabi na may pagbabanta sa buhay? Pag sumablay, ay hindi mo nga naintindihan. Gloria Boss Badong, nag-I am sorry lang, nandaya sa eleksyon, hindi tinanggal. Si BP Sara, walang kasalanan, tatanggalin nila. O, di ba? Huwag ninyo sasabihin na gasto siyang impeachment labang kay Ate Inday. Magagalit si tabi niyan. Puputok ang mga litid niya. Boss Badong, tinira ni Shell Jokno yung bill ni Senator Robin Hood na magpapakulong sa minor de edad na kriminal. Dapat daw kalingain at alagaan ng mga kabataan. Utot mo ngipin. Alam niyo, wala namang problema dyan eh. Kasi ideal yung sinasagot niya, nabasa ko rin yan eh. Meron daw, anong tawag doon? Bahay kalinga, doon daw nila. Hindi naman, sa practice wala niyan. Shell joke no. Sana nagbabasa ka rin o nanonood ka rin. Ano angal ng mga polis? Eh kailangan namin pakawalan to dahil kami mabubutasan dito dyan sa juvenile act na yan. Ipapasa nila sa DSWD. Wala namang facility yung DSWD. Ang dami pong kaso ng DSWD na, di ba, papakargan nyo pa yan. Si Shell Jokno, sumusunod sa seniority and Senate, kaya veteran lang pwede maging Senate President. Hello po Sir Bads, huwag po kalimutan mag-like naman dyan. Yung may mga pangkape po, tumatanggap pa po kami ng pampakape ha. Baka akala nyo. Kanina ako naman yung na high blood doon sa Birada Agila eh. Hello po Ruru. Nor Kasim, syukran ma'am. Lahat ng kong at senador, buksan din bank account para patas. Ipatawag sana si Paduano para pag sumagot ng yes or no, ipakontep agad. Syukran Sadik. Kuya Bads, di ba pangarap din ni Bangag magkaroon ng nuclear power plants? Tanong ko nasaan na? Kayo naman, no? Sabi naman sa inyo, iba po ang pangarap sa pangako. Pag pangarap po, hindi po matutupad. Di ba sabi nila yan sa 20 pesos? Pangarap lang naman yan eh. Pag pangako po, hindi rin matutupad. Sa madaling salita, itong Pangulo na to, yun ang problema niya. Mangako man o mangarap man, pareho pong hindi matutupad. Juvenile Justice Law ni Wow Dagat. Dapat gumawa sila ng facility para sa mga juvenile, hindi lang gumawa ng batas kung talagang seryoso sila. Correct. Huwag niyong kalimutan na eskalera si Tito. Yan. Si Argo Bingot, gawa ng pangalan ng kulto. Buti pa, yung ginagawa ng ibang troll, no, alam nyo, kayong mga troll na nanonood, ganito, no, para po maasar ninyo yung mga vlogger. Huwag po yung mga ganyan, yung paulit-ulit, kasi kita nyo, papatanggal lang kayo. Kung yan na po kasiyahan nyo, mas maganda siguro, sa bagay, mga bugok naman kasi itong mga to. Kung ako matalinong troll, yun talaga yung trabaho mo, mga asar, gusto mo talaga asarin yung mga vlogger. Yung mga argumento na mahihirapan yung mga vlogger. Katulad kanina yung argumento kanina. Nakatira siya sa Las Vegas eh. Yun yung argumento niya eh. Talaga manggigigil ka na lang dahil hindi bumibitaw eh. Hindi tumatanggap ng logic. Wala kang magagawa. Taga Las Vegas daw siya. Yung matipong ganun, yung
magagalit nyo talaga yung mga vlogger. Eh, yung tendency na yung ganun, eh, buburahin lang kayo o ano ngayon. Wala lang. Ang pinasaya nyo lang yung mga sniper. Kasi dito matagal na silang gustong-gusto nilang tanggalin yung mga sutil. Eh. Di ba? Conscious. Eh, nung naman control ka. Kasasabi ko lang. Kasasabi ko lang na para mo kami magalit, no? Para mo kami magalit. Eh magbigay ka ng mga argumento na mahirapan kami sagutin. Hindi yung troll. Eh ano ngayon control ka? Mas marunong ka pa boss eh. Magpapasugal daw siya sa Las Vegas. Tito Soto, inabangan na yung sahod mo. I-donate mo na 1 buwan. Pero DDS ako. Tatay Badong, Nor Kasim, long time no look ah. Tatay Badong, hindi nila matira si Inday ng nasan si Inday. Dahil nasa labas din si President Bibi. Boss Bad, syempre, angal si Shell sa gustong batas ni Senator Robin. Mga minor de edad na nire-recruit ng mga kasama ni Shell. Pinapatawa lang kita, boss.